3.3 ppm ng K3FeCN6 na may molar mass na 329.3 gram per mole. So, paano natin makukuha? So, doon tayo magsimula sa hinahanap para magawa natin siya ng dimensional analysis. May mic naman ako, di ba? Okay. So, para magawa natin ng dimensional analysis. So, similarity kasi, ang kailangan niya ay number of mole per liter ng solution. So, saan natin siya pwedeng makuha? So, ito, given ka ng concentration na 63.3 parts per million ng K3FeCN6 per liter ng solution by, since microgram ang ibig sabihin or microgram per liter ang equivalent ng ppm, so we have to convert pa yung milligram natin to grams. Kaya, dinivide pa natin siya by 1,000. Tapos, may makukuha na tayo dyan. So, pag kinancel natin yung milligram, mag-draw nga ako. Meron nga palang ganito dito. So, pag kinancel natin ang milligram, visible ba? Gawin nating red. Tapos, medyo lakihan natin. Iyan. So, pag kinancel natin itong milligram, may matitira sa atin na gram per liter ng solution. So, yung gram per liter ng solution, hindi pa yun yung hinahanap natin. Kasi nga, ang pinahanap ay molarity, which is dapat nakamole yung ating solute. So, para makuha natin ang mole noon, kailangan gumamit tayo ng molar mass noong ating compound, which is 329.3 gram per mole ng K3FeCN6. Ayan. So, lagay nyo lang kung nasa saan ang dapat cancelin, dapat opposite siya doon sa side kung alin yung kamukha niyang unit. So, from here, makakancel na natin yung grams. And then, may matitira na mole per liter ng solution. So, ang nakuha natin ay 1.9223 times 10 to the negative 4 or 0.0001922 mole per liter or molar. Kaya lang ito ay naka-in terms pa of the solution K3FeCN6. So, kailangan madala natin siya papuntang potassium lang. So, dito na pumapasok yung stoichiometric solution. Stoichiometric relationship. Sorry. So, sa isang, dito daw, sa 1.9223 mole, bakit aray naging garni na? Kulang, that ito ay times 10 to the negative 4. Diba? Ba't nag-iba? So, dapat ganyan, 1.9223 times 10 to the negative 4 mole ng K3FeCN6 per liter ng solution. So, sabi, for every mole daw ng K3FeCN6, meron tayong 3 moles ng potassium. Saan yan nanggaling? Ito. 3 mole ng potassium sa isang mole ng buong solution na ito. So, i-multiply lang natin siya by 3 over 1 para makancel natin itong 1 mole ng K3FeCN6. Mole ng K3FeCN6. Matitila na lang ay mole ng calcium ako ng calcium. Potassium! Mole ng potassium
over liter ng solution. And then, multiply that, then we'll get 5.7668 or 0.000577 mole ng potassium per liter ng solution. Okay, malinaw yon. Ito yung ginawa natin last time, di ba? Yung diniretso natin papuntang stoichiometric relationship. So, meron pa tayong tinatawag na solution diluent volume ratio. So, ito naman daw, the composition of a diluted solution is described in terms of the concentration of the original solution and the amount of solvent. Ito lalamunan ko. Used to dilute it. So, ratio, di ba pagka ratio, gumagamit tayo ng colon. So, it divides the two quantities volume. So, halimbawa daw ay 1:4 hydrochloric solution ratio. So, ibig sabihin daw, for every volume, ibig sabihin daw, for every volume ng pure or strong hydrochloric acid, kailangan nating gumamit ng 4 volume ng water. Yan. Okay? So, ito naman. So, ganun usually. Kung alin yung mas marami, ay di yun ang solvent mo. Kung alin yung mas mataas, yun ang solvent mo. So, kung siya ay hydrochloric solution, yan ay water ang solvent. So, next, methods of expressing concentration again. Meron tayong P-function naman. P-function, or what we know, the P-value, is commonly used by the scientists daw to represent the concentration ng species. So, ito daw ay calculated as your negative logarithm. So, ito yung formula niya. P sub x, yung x of course is yung species natin, is negative log ng x. Example daw. In a solution of 2 times 10 to the negative 3 molar ng sodium chloride and 5.4 times 10 to the negative 4 molar ng hydrochloric acid, i-calculate daw natin ang ions ang p-value ng mga ions. Okay? So, pH, P, power or potential. P ng hydrogen. Nasaan ang hydrogen dyan? Digay ito. Yan. Is negative hydrogen ion. Negative log ng hydrogen ion. So, negative log ng ito, molar, kasi nandun yung hydrogen ion natin, is equal to 3.2676. And then, yung PNA naman, or power ng sodium, ay di negative log ng sodium ion, which is, ito naman, negative log ng 2 times 10 to the negative 3 molar, and then makukuha na natin ang sodium. 2.6990. So, para makuha natin yung sa chlorine, kita mo, present siya dito kay sodium chloride, present din siya kay hydrochloric acid. So, ang ginawa, pinag-add natin yung concentration ng sodium chloride at yung concentration ng hydrochloric acid. And then we'll get 2.5
54 times 10 to the negative 3 kasi ito negative 4. Kaya dito siya. Okay? So, hindi siya 5.4. Ay, hindi siya 7.4 ha. 2.54 kasi hindi sila pareho ng exponent. So, hindi mo siya directly ma-add. Okay? And then, para makuha natin yan, since combined, ano nga siya, combined concentration, magkasama daw solution daw ng hydrochloric acid, tapos meron daw sodium chloride. So, maraming chlorine ions na present dun sa solution natin. So, yung power of chlorine or p-value ng chlorine is the negative log ng chlorine ion. So, it's the negative log ng combination concentration or combined concentration ng hydrochloric acid and sodium chloride, which was nakalculate natin by adding. So, ito yung 2.54 times 10 to the negative 3. And then, lalabas yung potential ng chlorine natin na 2.5952. Dali, di ba? O, halimbawa daw, sa solution daw na merong power of silver na 6.372. Wala pala tong unit. Ganyan lang siya, p-value. So, sa solution daw na kung saan ang power of silver ay 6.372, ang pinahahanap sa atin ay yung molar concentration ng silver. So, ang molar concentration ay molarity. Tama? Malaking letter M. Yan. So, kailangan mapabalik natin siya. So, ang nawawala ay ito. So, isa-substitute lang natin ang value, 6.372 equals negative log ng, sa calcu, plug nyo, ito'y kunwari x. Logarithm ng x and then shift solve. And then you get, i-transpose niya lang itong negative papunta dito. Okay? Tinranspose lang yung negative side from this side to here. So, ang concentration daw ng silver ion ay 4.246 times 10 to the negative 7 molar. Madali, di ba? Madali. Madali. Ay, walang nagre-react. Parang hindi nakikinig. Naintindihan nyo? Sige, may question, Aljen? Ma'am, nalito lang po ako. Saan pa nanggagaling yung final answer? Yung ito po, paano po nakuha yung molar, yung M? Ito, isa-substitute mo lang siya dito sa value na to. Shift solve. Shift solve po. Thank you po. Try nyo kung lalabas yung ano. Matagal kasi yan kapag natin, kapag minano-mano. Try nyo kung lalabas yung mag-LN pa tayo dyan kapag Try nyo kung lalabas. Parang 'di ba kanina yung computation nawawala yung power of silver, ay power of ion. Ngayon naman, given tayo ng power of ion, which is silver nga yung given na ion sa atin. And then pinahahanap yung molar concentration. So, dahil given ka niyan, ang magiging X or magiging unknown natin is yung ito, yung silver ion. So, kapag nilagay natin yan sa calcu, just plug log x, x to, magiging x tong part na to, equals negative 6.372. Kaya lang, bakit siya negative? Kasi tinranspose natin yung negative sign ni logarithm ng
silver papuntang kabilang side. So, ito yung naging negative. And then, just press Shift Solve. Solve for x, and then you get 4.246 by 10 to the negative 7. Okay? So, density and specific gravity, alam nyo na naman yan. So, wag na natin ito pagpaka-expound. Ang density natin, or itong symbol na rho, is equal to the mass of the subject over the volume it occupies. So, specific gravity, ito ay density ng substance over density ng water. Yun lang siya. So, ito daw yung kalimitan na specific gravity ng ating mga acids and bases. So, kunwari daw, for a solution with a specific gravity of 1.42 and a concentration daw ng 70.5% ng ng nitric acid by weight yan hanapin daw natin ang molar concentration ng nitric acid. So, ang nitric acid or HNO3, given tayo ng 63 gram per mole. So, for a solution daw na meron tayo 1.42 na specific gravity, tandaan natin na ang reference dyan ay water. Ano? So, ang density ng water at 4 degrees Celsius ay 1 lang naman. 1 gram per ml. So, wait lang. So, para makuha natin yung, kasi pinakukuha ay molar concentration. So, ang end natin na unit ay, mole, hirap magsulat, mole per liter. Okay? So, yan ang end. Kaya lang, lahat ng nandine, ang given sa atin ay nakagraph. So, una, kukunin muna natin. Kasi kaya lang, wala tayong given na gram per liter. Ang meron lang tayo ay specific gravity ng solution at yung kanyang mass per weight or mass percentage. So, yung grams ng nitric acid per liter ng reagent, kung anong reagent man yung ginamit, or liter din yan ng solution, is equal to 1.42 kilogram ng reagent per liter. But kilogram, ma'am? Kasi, di ba, Di ba yun ay gram per ml? So, kapag mas malaki yung value, ulit. So, 1.42 gram per ml ang kanyang unit, di ba? Gram per ml per gram per ml. Ganon. Ang hinahanap natin kasi ay liter ng solution or liter ng reagent. So, ipalalakihin natin si ml to 1,000. So, ang mangyayari ay wait lang sa lalamunan ko. So, magiging, ang hirap magsulat. Sandali. Paano ba mag-drawing board dito?
Whiteboarding. Saan yun napunta? Naka-join kayo sa Jamboard. Mahirap din pala dito. Mano-mano din. Kukuha ako ng pen. Ayan. Kunwari ay siya ay at ayaw. Kailangan pang i-press. Okay. So, given daw tayo ng 1. Ang laki naman. Given daw tayo ng 1.42 gram per ml over 1 gram per ml ng tubig. So, sabi natin kanina, dinig nyo ako? Dinig naman ano? So, sabi natin, okay. Ilan na naka-join? 12. 12 viewers sa Jamboard. So, sabi natin, ang kailangan nating mahanap ay mole ang kailangan nating makuha ay mole per liter. So, ito, naka-ml. Kailangan madala muna natin siya to liters. So, 1.42 gram over ml is equal to, times, so ml, nasa taas, para makancel natin yung ilalim. So, yan ay 1,000 over 1 liter. So, cancelin lang natin yung ml. And then, we'll get, multiply nyo. $1.42 times 1,000. Then we'll get 1,420 gram per liter. Okay? So, pag binalikan natin to, nandito na siya. Kinilogram niya lang to, pero dadalhin niya ulit yan ng gram. Ayun, ano, ang kulit. Skip nyo na yon, makakagigil. So, inano lang niya. Pinahirapan niya tayo. So, naka-gram per liter. So, balik tayo. May makukuha na tayo na gram per liter. Tapos, itong 1,420 grams ng
ano yon? Nitric acid, HNO3, over per liter ay kailangan madala natin ng mole. Tama? So, ang given na natin dyan, kaya lang pala, hindi natin siya directly na mako-convert papuntang mole kasi kailangan nating i-consider yung kanyang purity, which is etong 70.5% by mass, by weight. 70.5. So, ibig sabihin, saan dyan board ko? 70.5 1,420 grams. Over 100 grams. 'Di ba? Kapag ka percentage, laging ang multiplier natin ay 100. Saan po ma'am nanggaling yung 100? Di dun nga, sa 70%, di ga paano natin makukuha yun? Di ga yun ay nakamultiply sa 100. So, yun din yun. Ano? Kaya siya ay per 100 grams. So, yung 70 divided by 100 grams ay 0.7 times 1,420. Ay, bakit kulang ang akin? Aray, 1,001. Lo, bakit ganon? 1.42 times. Lo, bakit mali yung akin? One 420 times 70.5. Tama pala ako. Divided by 100. Yon, 1,001 din ang lalabas. Ano? Huwag nyo na padaanin ng kilogram. Gayon din naman. 1,001. Sorry, 1,001. Hindi marunong magbura. So, 1,001. Tapos ang ulaga ko, meron pala dining text. Pahirap ako din ng garni. So, 1,001 gram na HNO3 per liter ng solution. Kasi nga, ito lang yung kanyang purity. Ito. So, hindi natin pwedeng hindi ito i-consider kasi ang kinuha lang natin dito ay kanyang specific gravity. Specific gravity niya by water. No, divided by water. Kaya lang, hindi naman, yun ang makukuha natin sa 1,420 grams kapag i-multiply natin siya directly doon sa kanyang mole, ay doon sa kanyang given na molar mass, which is 63 gram per mole, ang makukuha natin ay purong concentration ng purong nitric acid. So, dito kasi, hindi siya puro. Sabi, 70.5% lang daw. Kaya, dinivide natin siya by 70.5
over 100. Kasi 'di ba, ang weight per weight ay mass ng solute sana naintindihan nyo. Over mass ng solution times 100. So, kung given tayo ng percentage, laging ang mass ng solution natin, ang basis ay 100 grams. Okay? Or pwedeng kilogram. Kung ang hinahanap ay kilogram, ay di basta kailangan magpapareho sila ng unit. So, makukuha na natin to. Tapos, pagkagaling doon, so meron na tayong 1,001 gram per liter. Eh, ang hinahanap ay mole. So, kailangan nating makuha yung molar mass ay given na pala 63. Mali. So, 1 mole ng HNO3 ay 63 grams. Okay, so ka-cancel out na natin yung grams. So, 1,001 divided by 63. Makakakuha tayo ng 15.89 mole per liter ng HNO3. So, yun daw 70.5% solution na may given na density na may given na specific gravity na 1.42 ay equivalent daw to 15.89 mole per liter ng HNO3. Naintindihan nyo? Gets? Saan kayo nalilito? Okay daw. Okay. Ang dali. Perfect na ang quiz. So good. So, ito daw example sa atin. Describe the preparation. Uy, naubusan na ako ng boses. Oh my gosh. Describe the preparation of 100 ml of 6 molars ng hydrochloric acid galing sa concentrated solution na may specific gravity daw na 1.18 tapos 37% by weight ng hydrochloric acid. So, given daw tayo ng molar weight ng hydrochloric acid na 36.5 grams per mole. At saka talaga nalalamunan ko. So, dito tayo magsisimula sa specific gravity. Ganun ulit. 1.18 times 10 cube grams. Bakit? Kasi nga liters. Diba ito nga ay gram per liter. So, ito, minultiply na nila agad by 1,000 para mapadali ang ating computation. Para liter na agad yung nasa denominator. So, 1.18 times 10 to the third gram ng reagent natin per liter ng reagent. Times, ito daw, minultiply sa concentration. 36 grams, sabi nga natin, kapag ka naka-percentage, ang basis natin ay 100 grams.
So, 36 grams ng hydrochloric acid per 100 grams ng reagent. Tapos, para mapapunta natin siya sa mole, so from 37 grams or from gram ng hydrochloric acid, kailangan i-divide natin yan by the molar mass or the atomic mass. Hindi, molar na nga kasi dalawa na pala yan. Na 36.5. So, makakancel nyo ang grams. Makakancel nyo pa ulit ang grams. Matitira sa atin ay mole per liter. So, i-compute nyo. Kino-compute nyo ba? Kino-compute ko. May trust issue kasi ako sa mga bagay-bagay. So, 1.18 times 1,000 times 37 divided by 36.5. Oh, may lalabas. Uy, bakit ganyan? Ba't 11.96? Okay, mali ako. Divided by 100 pa pala. Ayun, 11.9616 molar. Tapos, para makuha daw natin ang number of moles ng hydrochloric acid. 100 ml daw kasi yung pinare-ready sa atin. So, ito, di ba, ito ay mole per liter. So, kailangan muna natin siyang saan na? Mole per liter. Ito yung concentration nito. Yan, concentration nito. So, 100 ml ng 6 molar. So, 100 ml, i-convert natin siya to liter. So, 100 ml divided by 1,000. Ibig sabihin, ito lang yung kailangan nating magawa. Hindi tayo pwedeng mag-over-prepare. Kailan to nangyayari? Kapag konti lang naman ang gagamitin, tapos limited ang ating reagent. So, kung ang expression natin ay naka-in terms of 1,000 or in terms of liters, kailangan ma-down, anong tawag namin dito? Ma-downscale. Okay. Upscale kasi kapag nag-compute ka ng maliit, tapos hahanapin mo yung mas mataas na equivalent niya, pero same concentration lang. So, dito, kailangan nating mag-downscale kasi kaunti yung ating kailangang i-prepare. So, 100 ml divided by 1,000 times yung hinihingi na concentration na mole per liter. So, cancel, 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 cancel. Makukuha natin kung ilang moles ng hydrochloric acid. So, 0.6 moles daw ng hydrochloric acid ang kailangan natin. And then, para malaman natin kung ano yung volume ng reagent, from here, 0.6 ng hydrochloric acid, imumultiply lang natin siya dun sa given na concentration. Ito, si OA. Inano na niya, ni-round off na, o di mali na. Nakakainis naman talaga, o. Ang consistent ng mga units natin, tapos dinadali niya ng mga nira-round off. Malilito. Saan po galing yung 12? Doon. Sa 11. Gamitin natin 11.96. Mali yan. Pala desisyon. O, ganun din naman pala ang lalabas. 0.05. Makulit lang ako. 0.6 times 11.9616 and then, ay, bakit times? 0.6 divided by 11.9616. So, 0.0502. Hindi yan 0.500. Yan ay 0.05
0 to, oh, kaganda sumulat. 0 to liter. So, ibig sabihin, kailangan daw natin, or yung liter, equal 0.5, pwede din siyang sabihin na times 1,000. 1, 2, 3. So, meron ka daw 550.2. O, di ba may difference na agad na 0.2 ml? 52 ml. So, ibig sabihin, kailangan daw, mali are 100. Ano ba yun? 100 ml. So, ibig sabihin, kailangan daw natin magtunaw ng 0.6 mol ng hydrochloric acid. Kulang pa nga to eh. Itong mol, dapat imumultiply pa natin siya doon sa gram. Dapat nakamultiply ito sa 36.5. So, 0.6 times 36.5. Yan, ibig sabihin daw, so, imumultiply nyo siya dun sa kanyang weight. So, yan ay 36.5 gram per mole. Bitin ang solution na rin. So, cancel ang mole. May matitira tayong gram. And then, yan ay equal to 21.9 gram ng hydrochloric acid. So, ibig sabihin daw, para ka makagawa ng ganitong concentration out of ganitong concentration na 6 molar ng hydrochloric acid from 37% hydrochloric acid by weight na may specific gravity na 1.18, kailangan mo daw magtimbang ng 21.9 grams ng hydrochloric acid. Tapos daw ay mali ako. O, wala na pala to. O, bida-bida ka, girl. Ito na pala. Kinonvert na nga pala natin yan sa liter. Okay. Wala na pala to. Erase. Wala naman nga palang hydrochloric acid nga pala. Wala nga pala yung volume nga palang ginagamit. Okay. Erase. Ayan. So, ibig sabihin daw, kailangan daw natin na maghalo ng 50 ml dilute to 600 to 100 yan. So, kailangan daw natin mag-dilute. Parang magme-measure ka, di ba? Ito yung concentration ng reagent mo. Imaginein mo ha. Ito ang laman ng bote, ang nakalabel ay hydrochloric acid 37% weight by weight. So, yung initial reagent mo daw na yon, kailangan mong kumuha ng 50.2 ml at haluan siya ng tubig. I-dilute mo daw. Haluan mo daw siya ng tubig hanggang siya ay maging 100 ml na. Hindi yan 600. Kailangan mo daw siyang haluan ng 100 ml, haluan ng tubig, itong 50.2 ml mo, para makuha mo yung hinahanap mo na 6.0 molar ng hydrochloric acid. Gets? Parang magtitimpla ka from one concentration to another concentration. Gets yon? Madali, di ba? Na-imagine nyo ba? O, balik tayo sa Jamboard. So, meron ka daw bote. Ang hirap naman ng ano.
O, kunwari meron ka daw lalagyan. Tapos, yan daw ay, ang nakalagay daw dyan ay specific gravity equals 1.18. Tapos, meron ka daw nakalagay na 37% HCl. Tapos, may nakalagay dyan na weight per weight. O, weight by weight, pwedeng ganyan. Okay? Yan daw ang label ng inyong bote. Kunwari, ito ay bote. Yan. Kunwari, yan ay bote. Lagyan natin magawin natin makatotohanan. Yan. O, cutie. Yan. Yan daw ang iyong, ba't nagmukhang bag? Ka lang. Kinakarir ko eh. May takip daw siya. Ay, talagang mumukhang bag. Ito na lang. So, yan. Meron ka daw takip. Yan. Basta yan ay bote. Yan. Ganyan daw kunwari. So, meron ka daw bote na ganyan. Tapos, kailangan mo daw kasi doon sa isa mong lalagyan, sa isang beaker, o kunwari meron kang beaker, o, lagay yan. 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 Ang kailangan mo daw doon sa beaker mo ay, sabi ko sa inyo, kailangan magaling tayo mag-imagine. Ang kailangan mo daw sa beaker mo dito ay 6.0 ay 100 ml lang na 6.0 molar HCl. Eh, ang available mo lang na reagent ay ito lang. Okay? So, ang available mo lang na reagent, ba't hindi naman ma-center? Yan. Yan. Ay, pangit. Yan. So, ito lang yung kailangan mong i-prepare. So, galing dito ay magbubuhos ka dito. Magbubuhos ka daw dito, based doon sa ating computation, magbubuhos ka daw dyan ng 50, kailangan mo daw ng 50.2 ml galing na timbang, galing dito, papasok dito. Tapos, dadagdagan mo ngayon daw siya ng tubig. Ay, pangit ng drawing natin. Dadagdagan mo daw siya ng tubig na hanggang siya daw ay maging 100 ml na. Yan. Na-imagine nyo na? Okay na sa illustration. Yan. Pangit. Yan. So, parang kunwari may 50.2 ka initially, dinagdagan mo siya ng tubig hanggang siya ay umabot na sa 100 ml. Gets? Okay na? Ganyan ang ibig sabihin. Naintindihan nyo? Hindi pa din? Dinrawing ko na. Ayaw nyo pa din? Anong question nyo? Hindi kayo nagre-react. Saan kayo nalito? O, si Vincent lang ang naniniwala? Saan kayo nalito? Uy! Ito ay water. Water. Make me sway.
Nasaan ang mga bata? Yan. Ulit. Kayo daw ay sabi, gusto daw na kayo ay maghanda or mag-prepare ng 100 ml ng hydrochloric acid. Pero dapat, ang concentration nyo daw ay 6 molar. Ang pagkukunan nyo daw ay 1.18 lang, 1.18 na specific gravity, tapos hindi siya purong hydrochloric acid. So, hindi mo siya directly magagamit na parang na yung direct na moles per liter. Kasi hindi siya 100% na hydrochloric acid. So, ang kailangan mong gawin, out of the specific gravity ng solution na ito, at dito, sa percent by weight niya, parang yung ginawa natin sa taas, kunin natin ang kanyang molarity. Para madali mo ding makuha yung molarity dito. Kasi yan ay M1B1, M2B2. Okay? So, may nakuha na tayong molarity na 11.9616 na molar. So, sabi, kailangan daw makuha natin yung number of moles ng hydrochloric acid na present dito sa 6 molar natin. Okay? So, yung 6 molar, nag-iba-iba laang ng kuwan. Nag-iba-iba laang din ng tayo. So, from the 6 molar ng hydrochloric, 6 moles per liter ng hydrochloric solution, sabi, ay naka-per liter. Sa 1 litro, meron kang 6 na mole. Ang kailangan mo laang daw ay 100 ml. Ay di yung liter ay papupuntahin mo doon, paliliitin mo ng 100 ml. Kaya aring liter ay dinivide ng 1,000. Yung gay pabalik laang, kaya gayon. So, dinivide mo lang yan ng 1,000. Tapos, ibig sabihin, kung sa 1 litro ng solution ay meron kang 6 na mole, sa 100 ml, ang kailangan mo lamang magamit ay 0.6 mole. So, yung 0.6 mole ng hydrochloric acid na iyon ay i-divide lang natin ng kanyang concentration nitong reagent. So, 11.9616. Gets? Ni-round off lang to, ginawang 12. So, 0.6 moles ng hydrochloric acid, yun lang ang kailangan mo para sa 100 ml mo, divided by yung concentration ng pagkukuhanan mo ng reagent will give you 0.5 liter or divided by 1,000, 50 ml. So, ibig sabihin, 50 ml lang ng volume na ito, ay 50 ml lang ng reagent na to ang kailangan mo sa 100 ml ng solution para siya ay maging 6 molars. Kaya sabi ko kanina din sa drawing, ito yung pinagkuhanan mo ng reagent. May concentration siya na 37% ng hydrochloric acid by weight at specific gravity na 1.18. Kukuha ka dyan ng 50.2 ml, ilalagay mo din sa lagayan mo, dadagdagan mo siya ng tubig hanggang sa ma-attain mo yung 100 ml. So, kung ito ay 50.2 ml, para siya ay maging 100 ml, dadagdagan mo na lang siya ng 49.8 ml ng water para siya ay maging 100 liters. So, gayon mo daw ipe-prepare yung solution mo kapag garni ang problem. Kadugo ng problem na ito, akadaming pula. Okay na? Naintindihan nyo na?
Okay. O, si Jana May lang. O, yan. Si Christopher, si Carlo. Okay? O. Okay na? Okay. O, next. Talagang nilalaban ng aking lalamunan. Nasaan na ang aking ano? O, next. O. Ginawa na natin, are. O, hindi na rin di-discuss. Chemical stoichiometry. O, ang sabi daw, it is the quantitative relationship between reacting chemical species. Wala, ang bango naman nung nagluluto. Amoy pritong itlog. Parang gusto ko din. Okay. So, galing daw siya sa word na stoichen, na ang ibig sabihin daw ay element, at metron, of course, na ibig sabihin ay measure. So, measurement of elements. Okay? So, to use stoichiometry, to calculate chemical reactions, it is essential first to understand the relationship between products and reactants. Bakit daw sila nag-e-exist at paano daw mag-balance ng chemical reaction? Lahat kayo marunong mag-balance ng chemical reaction? Aba, ay Diyos ko po, yan gay, junior high pala ang ay nagke-chemistry na. Tama, junior high. Ako'y third year. O, yan. Junior high, tapos nag-senior high pa bago yung nag-gen chem pa. O, talagang kabisadong kabisado. So, ang technique sa stoichiometry ay balancing chemical reaction. Okay, tatandaan nyo yan. Balancing chemical reaction. Pag hindi nyo yan mabalance, ay wala. Lagot. So, ang balanced chemical equation daw, kailangan, of course, parang kaya nga siya balance, law of conservation of mass. Kung gaano kadami ang pumasok, ganun din kadami ang lalabas. Okay? So, dapat siya ay pareho. So, halimbawa daw, ang methane gas ay nag-react sa oxygen gas para daw makapag-produce ng carbon dioxide at water. Methane, saan ba nanggagaling ng methane? Kunwari daw kay umutot. So, yung methane gas mo daw, magre-react yan sa oxygen na meron tayo sa environment or sa atmosphere. At yan daw ay magiging bahagi na ng kalikasan. Magiging carbon dioxide plus water. O, saan pa? Ano pang pwede ng reaction na to? Combustion reaction. Methane, kunwari daw ay fuel, inoxidize mo raw siya. So, kapag nakapag-produce ka ng heat, of course, complete combustion will yield carbon dioxide and moisture or water. So, dito, checkin mo, bango talaga ng itlog. So, ito ay isang carbon dito, check, balance ka. Kaya lang, pagdating mo sa hydrogen, ikaw din ay 4, din ikaw ay dadalwa. O, ikdi kulang. Oxygen gas, ikaw daw ay dadalwa. Pagdating din ay 2, 3. So, paano mo daw yon babalansihin? So, try mong balansihin ngayon itong si hydrogen by adding 2. So, hydrogen ngayon din sa reactant mo ay 4. Din sa product ay 2 times 2, 4 na din. Kaya lang, nagalaw mo ang oxygen. Ang oxygen dito ay dadalwa. Ang oxygen mo ngayon dito ay 2, tas ito ay dalawa din, ay di 4. So, para mo ngayon ito magiging 4. So, lagyan mo din siya ng 2. And you have your balance equation. Okay? Di ba kadali? Kailangan ay malinaw ang mata. Sample daw. Ano daw ga ang mass ng silver nitrate na may molar mass na 169.9 gram per mole na kailangan? Don't talk.
na kailangan para daw ma-convert ang 5.3 grams ng sodium carbonate or na ganun namin ganyan basahin. Ag Note 3, tapos kailangan ko daw ng 5.3 grams ng Natu-Co3. O, di ba? Kakatuwa. Tapos, ang sodium carbonate daw, 106 grams per mole ang kanyang molar mass. Tapos, papunta siya ng Ag2CO3. Okay? So, ang reactant mo ay AgNO3 at Na2CO3. Bakit? Tagalugin. Ilang kilo o anong bigat ng silver nitrate ang kakailanganin mo para ma-convert mo ang 5.3 grams daw ng sodium carbonate papuntang silver carbonate. So, makikita mo na agad dyan, diga? Ito daw ang reactant at saka ito. Ito, may given ka na 5.3 grams. Gaano kadaming ito ang kakailanganin mo para ito ay maging ganito? Okay? So, balance equation. Mamaya natin pakialaman letter B. So, sodium carbonate plus silver nitrate will yield Ag2CO3 plus sodium nitrate. Bakit po nagkaroon nun? Yung hinahanap lang ay silver. Aba, ay timo, hihiwalay aring silver kay nitrate. Sasama yan kay carbonate. Ay alangan naman makagpalamang ang inyong sodium at saka ang inyong nitrate. Ay di sila magsasama din together, gantihan galaang, palitan. Nakipagpalitan sila ng nagpalitan sila ng partners. Anong tawag sa reaction na yon? Tia, di na alam yung 4 types of chemical reaction. Diyan chem yun. Hindi yan ionic. May 4 types tayo ng chemical reaction, diga? Una, addition. So, A plus B equals C. Addition. Tapos, ang pangalawa ay substitution. Diga? AB plus C equals AC plus B. Diba? O, ano yung pangatlo? Tanda pa? Addition, substitution, ano yan? Law. Tas oxidation reaction. Ay, ang combustion ay laging may oxygen. Oxygen gas. Yan, may oxygen siya, pero bahagi siya ng ion. Ano siya? Nagpalitan sila na partner. Yun na ang clue. Si silver nitrate tsaka si sodium carbonate, humiwalay si silver, sumama kay carbonate. Si nitrate, naiwan siya, tapos si sodium, naiwan din siya, kaya sila na lang ang nagsama together. O, exchange partners. Ganun ako mag-memorize ng mga dati, ng reaction. Ginagawa ko ng chismis para madali kong malala. Replacement, combining. Malapit na sa replacement. Sounds like. Replacement is kagaya nung pangalawang type, yung substitution. Yun, 3 species, tapos, naiiwan lang yung isa. Nakakaawa naman yung isa. Substitution. Si A, B,
sila muna initially, tapos nakilala nila si C. Si A, humiwalay na kay B, sumama na kay C, naiwan na si B. Yun si substitution. Huwag kayong napayag ng substitution. Kailangan, kapag iniwan kayo, gumanti kayo. O, humanap din kayo ng iba. O, displacement. O, sige, double displacement to be exact. Double, bakit? Kasi nga nagpalitan sila, no? So, nagkaroon sila ng double displacement ng mga ions. So, sa given na reaction, sodium 2 carbonate plus AgNO3, Ag2CO3, NaNO3, hindi balanse. Tingnan nyo. Sodium 2. Pagdating din iisa. Carbonate, isa, check. Silver, isa. Ang silver din ay 2. Ang nitrate dito isa, check. So, hindi balanse sa sodium at sa silver. So, ang ginawa, balansehin natin si sodium. So, magdagdag tayo ng 2 dito sa product. So, 2 na ngayon si sodium. Kaya lang, 2 na din si nitrate. Kanina, tig-isa lang. So, kulang tayo dito. So, magdagdag din tayo ng 2. Para 2 na si sodium nitrate. I-check natin ngayon, dahil ang hinahanap natin ay 2 silver, dito'y iisa dahil nagdagdag na tayo ng 2, kompleto na. So, balanse na ang ating chemical equation. Ngayon, anong pinahahanap? Gaano daw kadami na sodium carbonate. So, kapag given ka ng grams, at ito kasi, tingnan mo ha, ang mga coefficient na ito ay mole. So, hindi mo mare-relate, aring grams na hindi mo mahanap kung ilan itong silver nitrate mo, kung yan ay mananatiling nakagrams lang. So, ang technique dyan, kapag given ka nito, dalhin mo agad sa mole. Sa stoichiometry, lagi tayong mole. Sa dulo nyo na uli pabalikin ng grams. Okay? So, from 5.3 grams ng silver carbonate divided by 106 grams per mole, makakakuha daw tayo na 0.05 mole ng ng sodium carbonate. So, cancel mo na dyan ang grams. Tapos, para makuha natin ang mole ng silver nitrate, kasi yun ang pinahanap, mass pala. So, padaanin muna natin ng mole, no? Ng silver. Kasi ito, ang nakuha lang natin dito ay sodium carbonate So, sodium carbonate na 0.05 mole, i-relate natin ngayon sa 1 mole daw ba ng sodium carbonate, ang hinahanap mo ay AgNO3. Ilang mole ng AgNO3 ang kakailanganin mo? Hanapin mo ngayon sa reaction mo. Sodium carbonate, isa lang. Sulat mo ngayon, 1 mole. Hanapin mo ngayon ang AgNO3. Ito. Ilang mole? 2. O, sulat mo ngayon, 2. So, meron ka ng stoichiometric relationship. Kasi nirelate mo na yung 2 moles or 2 species mo sa isang chemical reaction. Hindi naman siya required na isang product at isang reactant. Hindi naman product lang sa isang product. Depende yun sa hinihingi ng problem. So, dito, ang nire-relate kasi ay parehong reactant. So, yun yung hahanapan natin ng relationship. Laging ganun, hanapan nyo. Nagpalitan na nga sila ng partners Pero ito pala, may relationship muna sila in the first place. So, yung 0.5 mole multiplied by 2,
may makukuha tayong 0.01 mole ng silver nitrate. Okay? So, ito na. Mass ang hinihingi. So, yung 0.1 silver nitrate ay di imumultiply mo lang ngayon sa kanyang atomic or molar mass para makuha natin yung kanyang timbang. So, 0.01 mole ng silver nitrate. Ay, bakit? Nasasaan? Ito. Silver nitrate times 169.9. Cancel mo na yung mole ng silver nitrate. Then, you'll get 16.99 grams. So, ito na ngayon ang sagot dito. Andale, diga? Kailangan lang ay naintindihan nyo ito ng bawat pamilyang Pilipino. Okay? Sunod. Letter B, ang sabi, what mass of silver carbonate na may molar mass na 275.7 gram per mole ang mabubuo? O, edi from here, balikan mo. Silver carbonate, balik ka dito. Silver carbonate. Meron tayong na-compute kanina. Yan. Diba? Bay, wala. Saan ang galing silver carbonate? Putol na naman ang ating padali. So, kunin natin ito. Tama, no? Walang silver carbonate dito. So, silver carbonate, pwede mo yang i-relate sa saan yan i-relate dito para pareho tayo. Tatari 0.5. 0.05. Nasa saan yun? Bakit? Putol ang kanyang solution. So, mag-jamboard ulit tayo. Nag-enjoy ako mag-jamboard. Ay, hindi. Dito na lang para kita nyo. So, ang hinahanap ay silver carbonate. So, dito, may nakuha na siya na sodium carbonate. So, gamitin na natin to. Lagyan mo ng stoichiometric relationship. Okay? So, ang kailangan mo daw ay silver carbonate. So, dito mo siya isulat sa taas. Silver. Purahin natin. Nahihirapan ako magsulat. So, gumamit tayo nito. Ag2CO3. Yan. Punta natin kulay. Yan. So, meron ka na daw. Papupuntahin mo daw siya mula relationship daw ng nito sodium carbonate kay silver carbonate. So, dito natin siya kunin. Kasi ito yung kanyang parang mother na chemical. Parang yan yung may given tayo na grams pati. So, ilagay natin sa ilalim para ma-cancel out. Na2CO3. So, ito yung relationship. So, sa isang mole, or ano ba ang ilang mole ba sa reaction na ito si silver carbonate? 1. So, lagyan natin dito ng 1 mole.
1 mole. Tapos, sa 1 mole ng silver carbonate, ilan ang sa 1 mole ng sodium carbonate, ilan ang kay silver carbonate? So, 1 din. Yan. So, pwede mo na ngayong makancel si mole ng sodium carbonate at itong mole ng sodium carbonate. 0.05 times 1 is also equal to 0.05 mole ng silver carbonate. Kaya pagdating dito, ang ginamit din ay 0.05 silver carbonate. Imumultiply mo lang siya sa kanyang molar weight para ma-cancel out yung mole at maging grams na yung iyong unit. So, 0.05 times 275.7, then we'll get 13.785 grams. Gets? Madali! Madali ang stoic. Diba? Ay! Yan. Kala ko kayo nahihirapan sa stoic. Babalik ko kayo ng Gen Chem. Okay. I think that ends our lesson. Okay na. Okay na, ano? Module 1 and 2. So, ang coverage ng quiz natin ay all about expressing concentration hanggang stoichiometry. Okay, yun ang quiz natin. Siguro mga 1 to 50, ganyan. 50 items. Okay na yun. Okay na yun. Masaya yun. Mag-aral na mabuti. Coverage ay Module 1 and Module 2. Pero mas 16.9 yung 2? Alin daw yun? Ito, 16.99. Bakit? 0.01 times 169. Tama, mali ba? Teka lang, calculate ko. Times 169.9. Oh! 1.69. 0.01 mole. 0.01 times 169.9. Gram. Nga, mali yung siguro dito. But 1.699. 0.01 lang kasi. Ito tama ito. 0.05 times 275.7. Tama, 13.7. So, ibig sabihin, ang kailangan lang, kasi nga 5.3 grams ng sodium carbonate, ang kailangan mo lang daw na silver nitrate ay 1.699 or 1.70 grams ng silver nitrate. Okay? Okay? So, ayun. Tapos, start tayo ng new lesson start tayo ng module 3. Ayan, chemical equilibria ng aqueous solution sa Thursday. Tapos, itutuloy natin after ng quiz. Kasi 3 hours yun 3 hours. So, magkuquiz kayo, 1 hour lang naman. Baka nga 30 minutes, kaya nyo na. So, 1 hour na quiz, tapos pahinga lang tayo break lang tayo ng 20 minutes, and then start tayo ng chemical equilibria sa aqueous solution. Intindihin mabuti ha, at yan na rin naman ay application lang din, tingnan nyo. Teka, para maglululog lang din tayo, di ba? Sabi ko sa inyo. Lang yan, application lang yan ng mga nauna natin na lesson. Ganun naman si analytical chem, magkakadugtong. So, parang pataas ng pataas yung
difficulty ng solving. Pero kapag naintindihan mo yung basic, naintindihan mo ang principle, ay hindi ka naman kailangan matakot kasi may dala ka naman periodic table, may calculator ka naman, hindi ka naman aping-api, tinuruan ka naman, so kayang-kaya nyo na yan. Okay? So, ayun, mag-aral ng mabuti and see you for a new lesson sa Thursday and then quiz tayo on Saturday face-to-face. Okay? So, yun lang guys. Bye, good night, and sige, Ann, may question? Ano raw pong type na exam? Problem solving. Problem solving. Pero sa midterms, may mga concepts. So, problem solving, para kayo bahasa na magkoko-compute. Para pagka maganda yung nasasanay kayo, tingnan nyo, napapamiliarize nyo na ang ano. Bigyan naman na lungkot. Okay? So, wag na kayo malungkot. Kaya nyo yan. Kayo ay natatakot lang. Wag kayong nagpapauna sa Ako din, gutom na nga rin ako. Kanina ko pa naamoy yung sunny side up na itlog. Bango-bango. Sakit pa ang aking lalamunan. Ay, nakapag-attendance ba ang lahat? Sino hindi nakapag-attendance? Nakapag-attendance kayo. Una kayong nag-join kaysa sa akin. Okay? So, I think that would be all. Tapos, mukha namang prepared na kayo for the exam, for the quiz. Molar mass, Tapos lang po kung molar mass yung gagamitin, since iba-iba po na sa periodic table, stick tayo to 2 decimal places for molar mass. Pare-pareho yan. Peke naman ang periodic table mo. Baka hindi si Mendeleev ang nag-ayos niyan. Pare-pareho lang yan. Kung magkakaroon yung difference sa dulo, sobrang nipis lang. Manipis na manipis lang. Okay? So, yun lang, guys. Tayong lahat ay kumain na. Masakit na ang aking lalamunan. I-maximize yung 20 minutes. Hindi na kayo magbe-break. Grabe naman. Para kayo nag-midterms. Madali lang yon. Kaya nyo i-perfect yun, Kenman. 50 points. 50 points. 50 points yun. Tapos magiging 100 points yun pagdating ng midterm. Okay lang. Kaya nyo yan. 1 hour lang naman. Diyos ko po, 10 minutes bago makahanap ng element sa periodic table. I-memorize nyo na ang periodic table. Nung nagme-memorize ako ng periodic table, nadinig ako nanay ko para daw ako nag-oorasyon. Basta yung pababa, Halina Karubses Fran. Tapos, yung pa-across, yung una, Kekas, Katiba, ganon. Kromang, yon, di ba? Para tayo nag-oorasyon pag ganon. Ang gamitin lang naman dyan, yung yung first 2 rows, first 2 family, yung hydrogen pababa, tapos hydrogen, helium, lithium, beryllium. Tapos family 1, family 2 pababa. Tapos mula carbon hanggang family 7, hanggang chlorine, halogen. Tapos hindi nyo naman gagamitin ang helium pababa kasi yun ay noble gases, hindi na yan reactive. Kaya sila ay
sa dulo ng periodic table kasi sila ay satisfied ang 8 valence electron. Sila ay family 8, di ba? Sa metals, gamitin si titanium, si mercury, si silver, si iodine. Yun na, si iodine pala kasama sa kasama siya sa family 7. Si chlorine, fluorine, bromine, iodine, astatine. Magkakasama yan. Tapos, alin pa ba ang gamitin dyan? Si silver, si gold, hindi gaano. Chlorine pinakagamitin, 35.45. Tapos, strontium. Yun, parang sila lang. Manganese. Kasi permanganate solution. So, si manganese, si chromium, si Cr. Yan. Yan yung mga gamitin. Yan. May idea na kayo. So, yun yung mga i-familiarize nyo ang, allowed. Allowed ang periodic table all throughout this sem. Hindi tayo sa dista. Kami lang yon. Kami lang yung pinag-memorize ng periodic table. Oo. Allowed yan all throughout this sem. At kayo wag na magkopyahan. May kanya-kanya naman periodic table. Okay? Kasi, pinamemorize yun sa amin. Tapos, noong magbo-board exam kami, may peris din naman. Yung peri namin, may periodic table sa gilid. At least memorize. Okay lang. Ayun, yun lang naman. Silicone pala. Silicone, gamitin din. Yun, i-familiarize nyo yung mga elements na yun kung saan siya located sa periodic table para kapag nag-compute kayo, ay madali nyo silang malocate para mas efficient yung inyong time. Kasi uubos kayo ng, at saka yung nasa likod. Alamin nyo yun, sa normality, gagamitin nyo yung ions and anion at cation. Gagamitin nyo yung nitrate, carbonate, sulfate, phosphate, manganate, yan. Chlorate. Gagamitin nyo yan kapag nag-compute ng equivalence ng normality. So, i-familiarize nyo din ang inyong self doon sa mga oxidation state or electronegativity noong mga ions na nasa sa likod. Yun lang. Buhay na kayo kapag yun ay buhay na kayo sa analytical chem kapag yun ay inyong na-familiarize. Hindi i-memorize ha, familiarize lang para madali kayong makapag-solve. Okay? Yun lang. Dinismiss ko kaya kayo ng maaga. Dami yung tanong. Inabot tayo ng 8:02. Agad ng dismissal natin, 7:50. Tapos na tayo. Okay, yun lang. Mag-aaral kayo ng mabuti and see you on Thursday. Bye, guys. Good night. Let's eat. Thank you po. Naman yun. Prince naman. Kumain kayo. Okay. Thank you. Magbabaktidol na ako mamaya. Bakari, makalala pa. Thank you po. Thank you po, ma'am. Well po sa lahat. Thank you po, Ma'am,